Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Sige. Good morning sa mga ka-coffee natin na nakikinig ngayon. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Sige, dalawa. Good news at bad news. Sige, ka-coffee. Good news para sa sambayan ng Pilipino. Bad news para sa isang tao o isang grupo na good news naman yon para sa sambayan ng Pilipino. Magulo ba? Anyway, may good news at may bad news. Sige, dito muna tayo sa good news, ka-coffee. Good news muna. Ang good news, si General Torre, kilala nyo naman si General Torre, ka-coffee. Yan yung naghanap kay Kibuloy, di ba? Yan yung hindi talaga tinantanan na madakip itong si Kibuloy dyan sa Davao. Walang iba kundi si General Torre. Director yan, ka-coffee, dyan sa Davao Regional Office ng PNP. Ngayon, ang good news, in-appoint na siya bilang hepe ng CIDG. Halo, anong kinalaman yan, ka-coffee? Anong paki natin kung tinalaga siyang CIDG? Yan o, ka-coffee o. Humi-headline sa mga pahayagan yan o. Yan si General Torre. Ayan, may bago pong posisyon. Oy, promotion ito, ka-coffee, which is deserve ni General Torre. Davao Police Chief Torre named as new CIDG Director. That's the good news. Ang bad news ngayon para kay Harry Roque. Tan-tan-nan. Kay Harry Roque, bad news lang yan. Ang naghahanap kay Harry Roque ngayon na pugante pa rin nagtatago ay CIDG. Nagigets niyo yung connection? Sabi ng CIDG kahapon, no, Harry Roque sa mga exclusive na lugar nagtatago. So meron pong special unit ngayon na binuo para tugisin itong si Harry Roque. Sige, ilang araw na siya, nakakalusot-lusot siya. Wala pa dyan si General Torre. Kagabi to, ka-coffee. Kagabi, lumabas yung balita na yan. Patulog na tayo, oh. Bugum. Si General Torre na ang CIDG. Ang naghahanap kay Harry Roque, CIDG. Anong ibig sabihin yan? Nako. Bilang na ang araw ni Roque. Matutugis na yan. Hindi katatantanan ni CIDG Chief General Torre. 2-star general ito na ngayon, ka-coffee. Kasi 1-star lang siya bilang police director ng Davao Davao Region. Ngayon, 2-star na ito. CIDG promotion ito, ka-coffee. O sige, dito muna tayo sa good news natin. Basahin muna natin yung detalye dito sa promotion na yan. Headline niya sa mga pahayagan, ka-coffee, ngayong araw, ha? Sige, basahin natin yan. Davao Police Chief Torre named as new CIDG Director. Well-deserved promotion ito. Police Brigadier General Torre III has been named as the new PNP or Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director. Yung mga nagtatago, yung mga pugante, hahabulin. Naku, yari. Torre made the confirmation in a message to reporters on Tuesday night. Kagabi nga ito, ka-coffee. Ask when will this be effective, Torre simply said, bukas, tomorrow. Ibig sabihin, kagabi niya yung text na yan, effective po yan ngayon. Anong petsa ngayon, ka-coffee? September 25, 2024. Effective ngayong araw, siya na po ang hepe ng CIDG. Sige, relax muna. Transition phase yan. Siguro mga 3 days transition phase yan. 4th day, sisimulan na o baka next week, ka-coffee, Monday, sisimulan na o paiigtingin na ang paghahanap sa mga pugante. Hala, isa dyan si Harry Roque. Baka sumuko yan, feeling ko, marirealize ni Harry Roque yan, susuko yan. House of Representatives lang naman yan Hindi pa naman korte susuko yan, ka-coffee. CIDG, habol sa kanya. General Torre, habol sa kanya. Si Kibuloy nga, na multi-trillionaire grabe yung protekta sa kanya ng kanyang mga followers Oh, may nagawa ba itong si Harry Roque? Yes, mayaman si Harry Roque, billionaire si Harry Roque, pero not influential as Kibuloy. So tingnan natin, baka sumuko yan, baka matakot na rin. Dati na alam. He will replace Major General Leo Francisco. Prior to this, Torre served as the Chief of Police Regional 11 or Davao Region. Maikli lang, ka-coffee, yung kanyang stint dyan sa PNP Davao. Pero maganda yung kanyang accomplishment dyan. Under his stint, Torre led the service of the arrest warrant against televangelist and alleged alam nyo na, hindi ko nasasabihin, ka-coffee, Apollo Kibuloy, who surrendered to authorities last September 8 after a 24 ultimatum. Okay. At na-corner kasi, kaya nag-surrender. To be clear, ka-coffee, no? Aside from this, Torre was the chief of the Quezon City Police District who resigned on August 30, 2023 after receiving backlash for holding a press conference with dismissed policeman Wilfredo Gonzalez, who was caught on video threatening a cyclist with a gun. Yes, nagkamali siya doon, ka-coffee, and nag-resign naman siya out of delikadesa dyan.
Pero kung magaling ka talagang pulis, mapopromote at mapopromote ka, mabibigyan at mabibigyan ka ng break. May pagkakamali pero mabibigyan ka talaga ng break. At ito, pag-monitor natin ito pag-aresto kay Kibuloy, ang sinasabi niya talaga, hindi siya alis dyan hanggat wala to si Kibuloy. Pinanindigan niya yan and very confident siya sa impormasyon na hawak nila ng judgean si Kibuloy. Nagtatago at pinanindigan niya yan. And kinuha niya lahat ng responsibility. Kahit na-judgean pa yung Senado, na-judgean pa si Bato, na-judgean si Robin, na-judgean si Bongo, hindi sila tinantanan dyan sa pagdinig na yan. In fact, nagsagawa pa ng Senate hearing dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Natakot ba si Torre? Kasi kung normal kang pulis, after ng hearing na yan, aatras ka na. Ipapupull out mo na yung mga tao mo dyan. Kasi pressured kayo na mga senador eh. Pero hindi normal na pulis itong si General Torre. Oy, ayari kayo ngayon. Yari ka. Yari ka, Haneroque ngayon ha. Sige, magdoble kayod ka na ngayon. Sige, ingat-ingatan mo na ngayon lalo ang pagtatago dahil hindi ka tatantanan ngayon. Nasaan na nga ba? Sige, shift tayo. Next topic. Nasaan na ba itong si Roque? May sumusunod na kasi sa kanya, ka-coffee. Minaman-manan na siya. At ang pinagtataguan daw nito, mga exclusive subdivision. So, sinong nagkakanlong sa kanya? Mga kaibigan niya na mayayaman. Wow. Ito headline, ABS-CBN Haneroque sa mga exclusive na lugar nagtatago, sabi po ng PNP CIDG. Again, wala pa si dito, si General Torre sa eksena kasi ngayong araw pa lang siya upo. Sige, basahin natin. Palipat-lipat ng pinagtataguang lugar si dating presidential spokesperson Haneroque na isa pong pugante kaya hindi ito maaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Hindi. Ngayon, hindi ma-aresto. Tingnan natin ka-coffee. Ako very confident kay General Torre ma-aresto to. 1 week, 2 weeks, lalabas yan. Hindi man ma-aresto, lalabas. Parang Kibuloy ang mangyayari niyan. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Leo Francisco, namataan na si Roque sa isang exclusive subdivision noong Biyernes lang. Last week lang yan ka-coffee. Anong petsa ng Biyernes? September 2021. Pero nabigo silang maabutan ito. Oy, o baka naman talaga pinagbigyan. Feeling ko Aminado ang opisyal na naging hamon sa kanila na pasukin ang mga lugar, lalo na ang mga exclusive area dahil hindi sila basta-basta makakapasok. Exactly. Isang challenge sa kanila yan, di ba? Kailangan nila dyan ng kung ano-anong mga papeles, permit, warrant, or kung ano man yan para mapasok nila yung subdivision na yan. Pero hindi rin yan, ka-coffee. Hindi rin magtatagal yan. Kung tututukan yan, and I think tututukan ni General Torre yan, lalabas yan o hindi, susuko yan. Binabantayan natin ito sa mga kasamaang palad noong Friday, hindi nila ito naabutan. So nawawala na lang. So may mga impormasyon tayo na andoon. Pag dumarating yung ating mga tao, dahil ito ay hindi kaagad natin napapapasok, ito ay exclusive na mga places, talagang medyo nalilate yung ating mga personnel. So yun ang hindrance natin or gap na na-experience sa paghahanap kay Haneroque, sabi po ni Francisco. Sige, baka under the leadership of Francisco yan. Iba kay Torre. Tingnan natin. Giit ni Francisco, malaki ang epekto ng kahit 1 minutong delay kapag isinasagawa nila ang operasyon dahil agad na nakakaalis si Roque ng bahay bago pa man dumating ang mga pulis. Paano kaya yun? Lumalabas ng subdivision o lumalabas lang ng bahay? O luluipat sa kabilang bahay? Ano yung kakonsyaba niya lahat ng bahay? Ganun ba yun? Hindi natin alam. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Yes, may mga exclusive subdivision kasi tayo dito na hindi basta-basta nakakapasok ang private or police personnel. So, kailangan pa ng reason bakit sila pumunta sa isang lugar. Madedelay ka kasi ng 1 minute, malaking bagay na yon. Hindi siya nagstay sa isang place. Sa ngayon, minomonitor natin siya. Dagdag ni Francisco. Mabilis mahanap yan, ka-coffee. Kailangan lang ng tutok. Kung tututukan talaga yan, mabilis mahanap yan. Ito, bagong leadership baka matutukan. Nakikipag-ugnayan ang PNP CIDG sa Bureau of Immigration para alamin kung nasa bansa na ito. Nag-request na kami sa BID ng travel record kung siya ay nakalabas o hindi. Yun lang hinihintay natin ni Francisco. Pero alam ko, dito pa raw sa Pilipinas. Last time may narinig tayo na report na hindi pa rin po ito nakakalabas ng bansa. Hindi yan lalabas backdoor. Hindi niya iiwanan yung kanyang billions dito sa Pilipinas, ang kanyang assets. Kasi ang character kasi ni Haneroque, palaban sa legal proceedings, 'di ba?
So, feeling ko, as compared kay Alice Guo, si Alice Guo, ang style niya magtatago. Si Roque, haharapin niya legally, no? While didiskarte, hindi pala palabad yung term. Didiskartehan niya yung batas. Kasi matalino eh, di ba? Pero hindi siya magpapahawak sa authority. Pero didiskartehan niya yung batas. Makwash, mabasura, mabura yung mga arrest order, etc. Ganyan ang kanyang style dyan, gagamit ng ibang tao. Pero hindi yan lalabas ng bansa kasi dito yung assets niya. Billions of pesos nandito at hindi niya iiwanan yan. Pero actually, simple lang ito, pinalaki lang nila. Di ba? Lumabas siya dyan sa House of Representatives. Ibigay niya yung dokumento na nagsasabi na nagbenta siya ng mga properties, kaya yumaman siya ng yumaman. Para hindi isipin ng mga kongresista na galing sa Pogo yung pera niya. Di ba? Mabilis lang yan eh. Kaso hindi eh. Ibig sabihin, mayroon siyang tinatago dyan. May ayaw siyang ilabas at may ayaw siyang madiskubre na siya kumikita ng limpak-limpak na salapi mula sa Pogo. Yan ang aligasyon ng mga mambabatas and din na kay Roque yan. Patunayan mo na hindi yan totoo. Diba? Yun lang yan eh. Or else, face the consequences of hiding. Nagtatago ka. Sige, mag-enjoy ka lang dyan. Sige, bumabalik na yan ha. Karma is real, ka-coffee, yung mga nangyari. Yung mga pinaggagawa nila sa pinag-initan nila noong administrasyon ni Digong. Ayan, bumabalik na. Siguro, ang laking tuwa ng mga reporter na pinahiya ni Roque noong siya ay presidential spokesperson na. Lalo na yung mga taga-Rappler at kung saan mga taga-newspaper. Siguro humahalakak ang tenga, pumapalakpak ngayon dahil ang iniisip ng mga reporter na ito na pinahiya at binasos ni Roque. Oy, deserve. Deserve mo. Deserve mo yung mga nangyayaring yan. Ala, sige, singilan na time. Singilan time ka-coffee. Inuunti-unti na kayo ngayon. O siya, sige, anong masasabi ninyo dyan? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung kayo po ay nasa Facebook, pasuyo na lang ha, baka di pa po kayo naka-like at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, nandiyan dyan sa taas ba yan? Like or follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po yung subscribe at hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Alright, attendance check tayo. Attendance check. I-like lang po yung video na yan para sa ating attendance check. Nasa Facebook, nasa YouTube, i-like lang po yung video para sa ating attendance check. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!